Alright, pag-usapan natin ang last barrel principle at kung paano nilampasan ni John D. Rockefeller ang lahat ng kalaban sa isang henyong galaw lang. So, nung late 1800s, grabe ang oil boom sa Amerika. Ang daming wells na nagsusulputan, ang daming wildcatters, at honestly, grabe ang competition. Pero, alam nyo ba, walang nakakatalo kay John D. Rockefeller, at honestly, isang maliit na dahilan na halos hindi napapansin ang susi. Si Rockefeller, personally, niyang ininspeksyon ang operations ng Standard Oil. Napansin niya na ginagamit ng factories niya ang bawat patak mula sa bawat oil barrel, walang nasasayang. Samantala, ang ibang kumpanya, tinatapon lang ang makapal na residue na naiwan sa loob ng barrels nila kasi, well, akala nila hindi na usable. So, hindi tinanggap ni Rockefeller yon. Instead, inutusan niya ang mga engineers na pag-aralan ang sludge na tinatapon lang ng iba. At, ang nadiskubre nila ay nagpabago sa business forever. Ang residue na yon, ang malagkit, walang kwentang bagay sa ilalim ng barrel, ay pwedeng i-refine sa 19 na magkakaibang byproducts. Mula sa tinatawag na waste na yon, gumawa ang Standard Oil ng mga bagay tulad ng petroleum jelly, lubricants, paraffin wax, cosmetics, machine oil, tar, at maging ang mga unang anyo ng gasoline. Astig, di ba? Habang ang mga kalaban ay nagpapump lang at nagtatapon, si Rockefeller ay nagpapump at nagmumultiply. Hindi lang siya nagbebenta ng langis, nagbebenta siya ng lahat ng bagay na konektado sa langis. Ang insight na yon ang nakatulong para maging siya ang pinakamayamang tao sa modernong kasaysayan. Lahat dahil kinuwestiyon niya ang hindi pinapansin ng iba. Ang pinakamalaking advantage mo ay madalas nakatago sa parte ng business mo na hindi mo tinitingnan. Habang ang mga kalaban ay nakafocus sa kanilang core product, ang mga pinakamatalinong innovators ay nakafocus sa kanilang leftovers. Hindi tinalo ni Rockefeller ang oil industry sa pamamagitan ng paghuhukay ng mas maraming wells. Tinalo niya ito sa pamamagitan ng pagtingin sa value kung saan nakita ng iba ay basura. Kaya naman ngayon, alam mo nagbebenta ng kape ang Starbucks, pero bilyon-bilyon ang kinikita sa pagkain, mugs at merch. At pagkatapos, nagbebenta ng iPhones ang Apple, pero kumikita ng malaki sa cases, chargers at services. O at ang Amazon, nagbebenta sila ng products, sure, pero talagang nagdo-dominate sila sa Prime at AWS. Ang sikreto ay hindi mas maraming customers. Ang sikreto ay, well, mas maraming value per customer. So ito ang nerdy takeaway guys. Ang last barrel principle ay nagtuturo sa atin nito. Hindi ka magsa-scale sa pamamagitan ng pagsisimula ulit. Nagsa-scale ka sa pamamagitan ng pagkuha ng mas maraming value mula sa kung ano ang meron ka na. At alam mo, bago ka maghabol ng bagong market, bago ka gumawa ng bagong product, o bago mo pa isipin na i-reinvent ang buong business mo, tanungin mo ang sarili mo, ano ang tinatapon ng kumpanya ko na babayaran ng iba? Dahil honestly, ang susunod na income stream sa business mo ay baka nakaupo na sa ilalim ng barrel.